Hello mga ka-legit Dabber Cats! Isa na lang panibagong updates po natin patungkol sa issue nitong word na yung mga bawal na pinagbabawal no, ng Tape Incorporated na gamitin po ng branded or ng EAT. According po dito sa ating pong mapapanood mula kay Manay Christy Permin, nag-comment po siya patungkol sa mga issue na ito kung saan talagang sobrang nakaka-stress na din no, dahil parang lahat na lang gustong angkinin nga itong legit Dabber ka ng ito pong Tape Incorporated. Parang wala na silang makitang butas no dito po sa TBJ, kaya kung ano-ano na lang ang naiisip nila. Ito, panoorin natin. Kung pwedeng gamitin ng EAT o ng Tito Vic and Joey at ng mga lehitimong Dabber Cats ang salitang Dabber Cats! Ay! So kahit na pala yung sinasabi ng dati. Yon, so isa yan sa mga talagang pinag-uusapan ngayon dahil idinaan na rin nila sa legal no yung pag-aagaw or pagkuha po nito pong nasabing title or yung parang tawagan nila no. Kaya nga ngayong araw nung pag mapanood nyo po yung EAT live ngayon, mapapansin niyo na hindi po nila binabanggit yung legit Dabber Cats. Pinalitan po nila yung legit Dabber Cats ng tropa. Kasi nung nanood po ako at nag-host po itong si Ryan Agoncillo, habang nag-host siya, imbis na tawagin niya yung contestant po sa Gimme 5 ng legit Dabber Cats from that particular place, pinalitan niya po yon ng salitang tropa. At sa buong episode ngayong araw, tila baga hindi nila ginagamit yung term. Ito pa. Legit Dabber Cats. Legit na lang pwede. Kasi nakakalaman daw ng Tape Incorporated na hindi naman daw po ang namayapang si Francis Magalona ang nagbitiw ng salitang Dabber Cats sa Itbulaga noon, ay kundi si Bitoy. O diba? Parang iniisip nila na talagang kanila yun, pati yun. Kaya sinasabi po ng ilan sa mga Dabber Cats natin na maaari daw na kaya kinukuha daw ito ng Tape Incorporated dito po sa TBJ dahil kapag nakuha na po ng TBJ yung trademark na Itbulaga, pwedeng yun ang gamitin nila diba? Pero ang POV ko lang patungkol sa bagay na yan is kung gagamitin nila yung word na legit na Dabber Cats para gamitin na sa noontime program, ganun pa rin, di ba? Wala pa rin pinagkaiba. Parang talagang nang-iinis na lang sila dito po sa mga legit na Dabber Cats at sa TBJ. Pagpatuloy natin. Ay, paano na yan? Gayon. Ito, papayag ka ba? Bakit hindi naman nila kasali si Bitoy doon sa Tape Bulaga? Hindi, dali ka naman. Dati. Kasama siya sa Itbulaga. So inaangkin na naman nila yung Dabber Cats na yan? Hindi mo pwedeng gamitin yun. Pina-register nyo ba yan? Yun, nakakainis kasi parang napaka-simple thing lang, napaka-simple lang. Ba't kailangan pang idaan sa legal? Na pati yung tawagan na binaligtad na barkada na ini-incorporate nila sa mga supporters ng TBJ, kailangan pang dumaan sa registration. Parang lahat na lang konting keyboard register, ano? Ito pa. Nakakatawa na kasi. Diba parang lahat na lang. Titulo, kinukuha na. Yung theme song, kinukuha na. Liriko, kinukuha na. Tama. Pati ba naman yung salitang Dabber Cats? Tama. Napaking Dabber Cats naman. Alam naman natin na pwedeng gamitin naman yan. Barkada yun Yung mong barkada. O, diba? Correct. Ano ba nangyayari na? Parang parang tagline katulad yan sa TV5, kapatid. Diba? Sa Jamie 7, kapuso. At sa ABS. Sa ABS, kapamilya. Parang tagline na Itbulaga, Dabber Cats. Ngayon nga diba, kapag po sila ay nag-host, kapag po mag-e-end, kunyari magko-commercial na, mapapansin po ninyo, ang sasabihin po nila, wag po kayong aalis, magbabalik po kami dito lang sa TV5. Diba dati po, ang spill nila doon, wag kayong aalis, magbabalik pa ang Itbulaga. Ngayon hindi po. Ang binabanggit lang nila ngayon is, wag po kayong aalis, magbabalik po ang EAT sa TV5. Parang ganon. Parang iniba nila lahat. Kasi nga, di ba, parang itong mga Tape Bulagta kasi, parang naghahanap na lang sila ng maibubutas dito po sa TBJ. Kaya ang TBJ, kahit na sabihin mong sila ang talagang original, nag-iingat pa rin sila. Dahil syempre, may pera yun May pera yung Tape Incorporated para po talagang pondohan
yung pakikipaglaban. Parang gusto nila ubusan ng pera. Alam nyo po, kapag po kasi may mga case kayong pinaglalaban, may umaandar din pong pera dyan. Hindi lang basta maghahain ka ng kaso. Every day or every kumbaga parang binabayaran mo yung attorney mo dyan. At hindi natin alam kung magkano ginagastos nila dito po sa kaso na to. Tapos nanghihingi pa sa kanila ng danyos ang TVJ ng almost billion, ano? Yun po yung kabayaran dun sa copyright infringement na pinail nila dito po si Marikina Trial Court. Kukunin na naman yung Dabber Cats. Katakot-takuan na talaga. Sobra na po. Yung pag-aagawa na ito ng mga salita. Parang ano ba yan? Ano yung sinapansin mo sa EAT? Oo, dahil hindi na sila nagsasabi ng ng EAT. Hindi na. TV5. Tama na. Tama. Babalik po ulit. TV5. Ayun, ganun nga po, tama. Ganun nga po spill nila. Marami nang nagsasabi din sa akin. Pati ako na-chempoan na Maraming rin. beses na. Opo, na-chempoan ko na rin yun. Kaya hindi na ginagamit ang EAT. Baka maghahanda na ito dahil may tunay na silang gagamitin. Ay, siguro. Yun, ito yung ilan sa mga spekulasyon. Spekulasyon pa lang naman to ni Manay Christie kung bakit daw hindi ginagamit ng TVJ yung word na EAT. Baka daw ito na ang ilan sa mga senyales na malapit-lapit na nga magamit at makauwi yung trademark na Itbulaga. Patuloy natin. Oo, natin baka. Ay, pagpasok lang sa... Ay, Pwede. Kasi di ba napanood ko one time, nakalagay din sa likod, di ba mayroon doon malaking parang TV. Di ba dati EAT doon na tumatakbo ng gano'n? EAT. EAT. Ako bumalik na sila. Di ba naman ako? Ngayon nakalagay TVJ. 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 Ano din, TVJ? Oo, nakalagay din. Nakakatuwa talaga to si Wendell yung mga ano niya, yung kanyang pananalita, talaga nakikita mo kung taga saan siya. TVJ. Babalik Kaya nga magbabalik ang TV5. Oo. Parang may malalim na dahilan ito. Oo, alam mo lahat talaga, meron na talaga feeling sa ating lahat nag-aantay. Pero alam mo, so lahat pala ng mga expression na sasabihin ni Tito Big and Joey ay pag-aari ng tape yun. Siyempre, yun ang sinasabi nila, kaya nga nakakatawan eh. Ang nakakaluka naman. Yes, yun nga, yung ilan sa mga pinagdedebatehan ngayon, parang lahat na lang gusto nilang angkinin. Una, sinasabi nila na sa kanila raw ang team song dahil yung gumawa daw ng team song na yon in collaboration with Big Soto, siya po yung naglapat ng harmony. Tapos yung other lines doon is na-invento naman ni Mr. Joey De Leon, if I'm not mistaken, no? So, i-comment nyo na lang kung baka mali ako. Pero ang pino-point out lang natin dito is laging meron silang ambag doon po sa nasabing theme song na yon. Pero, yun nga sinasabi ng legal counsel nila, nakukunin daw kung technically sa kanila daw talaga yun. Paano kaya mangyayari yun kung mapapasa kanila yung theme song? Di kapag kinanta nila yun, i-remove nila yung word na sina Tito Vic at Joey. Diba? Kasi nandun po yung pangalan ng TVJ. At kasabay nito, inaangkin din po nila yung trademark, diba? Nakuha nila yung kalooban ng IPO, binigyan sila ng another 10 years of contract na sabi, ano po yun, revocable yun, which means pwede pang mabago yun, diba? Hindi pa rin sila nakakasiguro doon. O, patuloy natin. Alam mo, kahit na siguro si Mr. Henyo, Joey De Leon, tinatamad na rin siyang pumansin. No? Actually, parang sige na lang. Sige na nga kayo, mag-usan lang, mag-usan na lang kayo. Sige sa inyo na lahat yan. Paano na lang yan, pag mag-o-opening ka, hindi na pa pula pwede yung Dabber Cats. Ay, hindi na. At yung magpa-opening na sabihin na lang parang wala na rin yung silang kanta eh. Yung pa parang yung kinakanta na lang nila sa Alan Kay yung mga... Ayun na nga. So, yun yung ilan sa mga talagang sinasabi natin na lahat na lang gustong kunin ng tape. Pero katulad na lagi kong sinasabi, 'di ba? Kahit ano pong gawin ng tape, kahit makuha na nila lahat trademark, makuha nila theme song, makuha nila legit Dabber Cats na tagline, at kung ano-ano pang makuha nila sa TVJ,
pero never po nilang makukuha ang suporta ng sambayan ng Pilipino dahil nag-iisa lang ang TVJ at talagang kapag sinabi pong Eat Bulaga, ini-incorporate po yan sa TVJ. Kaya kahit anong gawin nila, wala po yan, hindi po nila makukuha yan. Kaya naman talagang pinag-uusapan pa rin to online. Kaya pag po nanood kayo bukas ng TVJ or ng E80, mapapansin niyo medyo deleted na at medyo hindi na po nila masyadong ginagamit yung word na legit Dabber Cards o yung Dabber Cards. Pinalitan nila yung mga spill nila, pinalitan nila yung kanilang mga script ng tropa na. Yun po yung makikita po ninyo at mapapansin ninyo. Tapos kasabay po nito, syempre po namamayagpag pa rin si Mayor Jose Manalo. Ayan, sabi nga nitong si Manay Christy Permin, taon po ni Jose at ni Wally ngayong taong ito dahil talaga namang masasabi mong sikat na sikat po sila ngayon at talagang pinagkakaguluhan po sila kahit saan sila magpunta. Ang pinagtatakhan ko lang, sabi po kasi netong si Mayor at ilan sa mga vloggers na nagtatanggol po dito sa generic Bulaga, sinasabi po nila na bakit daw itong si Yorme pag lumalabas daw ng publiko o dito po sa public, hindi raw po nagdadala ng bodyguard. Ba't naman sila magdadala ng bodyguards? Wala naman pong parang di naman ganun karami yung katulad na nakikita natin araw-araw sa Sugod Bahay Mga Kapatid segment, diba? Yun yung pinagmamalaki nila na sabi ni Yorme, hindi naman daw niya kailangan ng bodyguard kasi sanay naman daw siya na magkaroon ng interaction sa public. Yun yung kanyang yun yung kanyang sinasabi sa lahat na para at least paniwalaan natin, diba? But anyways, yun nga, katulad po na sinabi ko sa inyo, bukas pag tinanood nyo po ang E80, pansinin nyo po, hindi po nila masyadong binabanggit ang legit Dabber Cards. Pinalitan po nila ng tropa. Ayan. So, siguro po naka-ano na yan naka-bin-bin na yan. Pinaglalabanan na naman nila yan. Kumbaga, parang yung mga ginagawa po ng tape ngayon, delaying tactics nila yan. Gumagawa sila, mahanap sila ng kung anong maibubutas nila sa TVJ para ma-delay hanggang umabot ng 10 taon yung kaso. Ganun po katindi, diba? Parang, meron naman talaga kailangan meron kang delaying tactics para po talagang, kumbaga, yung pakikipaglaban para magsasawa ka na lang. Umabot na ng 10 years yung E80 na hindi pa nila nakuha yung trademark. Pero according naman sa ilan sa mga news, may pag-asa at malaki ang kumpiyansa ng legal counsel po ng TVJ at ni Miss Jenny Perry na makukuha po nila ang trademark. Kaya antay-antay lang tayo. Sabi nga ni Manay Christy, diba? Parang may simbolo daw yung mga pinapakita ng TVJ kasi the last time na nagkaroon po sila ng hearing, never po or parang pinagbawalan muna si Tito Sen na maglabas ng any news. Kumbaga news blackout muna siya. Para at least, kasi pag sinasabi niya yung process, yung mga nangyayari, pati yung mga gagawin nila, na paghahandaan ng kabilang kampo. Kaya yun po yung ginagawa niya. And ngayon, syempre, magsha-shoutout muna tayo sa lahat po ng ating pong mga legit subscribers. Bago po tayo magpatuloy, maraming salamat po sa inyong lahat for always keep watching and trusting this channel. And kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa ating channel, please don't forget to like, share, and subscribe. At i-hit nyo po yung bell button para at least kayo po yung unang-unang manonotify once na meron tayong bagong uploads. Kaya mega shoutout tayo sa lahat po ng mga OFW na mga legit Dabber Cards natin sa Saudi Arabia, sa Egypt, Singapore, USA, United Kingdom. Yan po yung mga legit Dabber Cards na nanonood sa ating lahat. Kaya naman maraming salamat po sa inyo. And see you on my next vlog. God bless everyone!